Wikang Filipino. 2 salita, 14 na letra. Ngunit hindi matatawaran ang halagang ginampanan sa bayang sinilangan. Wika ang dahilan ng pagkakaunawaan at pagkakaintindihan. Ngunit bakit napakadali lang sa atin na ito'y talikuran? Ilang mga mag-aaral sa mga piling pampublikong paaralan ang natututo ng magsalita at magsulat sa Korean language. Resulta ito ng pagsama ng Department of Education sa Korean language bilang elective subject sa ilalim ng K-12 program. Posibleng mawala na sa general education curriculum sa kolehiyo ang 9 na units ng Araling Filipino matapos ilabas ng CHED o ng Commission on Higher Education ang Memorandum Order No. 20. Kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Yan ang tinuran ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngunit bakit ang kabataan ng kasalukuyan ang sila pa mismo nakakalimot sa wikang pinagmulan? Sa pag-usad ng panahon, unti-unti nating pinapatay ang wika na naging dahilan ng ating kasarinlan at pagkakakilanlan. Mas gusto pang bigkasin ng ating mga labi ang mga salitang banyaga na kung tutuusin hindi naman talaga natin lubos na nauunawaan. Saranghaeyo. Odi. Oppa. Sana all. Isang malaking kabulaanan din kung ang sukatan ng katalinuhan ay ang pagiging matatas sa pagsasalita ng wikang Ingles. Dahil ang tunay na matalinong Pilipino alam gamitin ang wikang Filipino. Gising kabataan, huwag ibaon sa limot ang tinuran ni Pepe na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda. Magsimula tayo ng revolusyon. Revolusyon sa pagpapahalaga ng sariling wika. Turuan at hikayatin ang kabataan na yakapin ang wikang kinagisnan. Gamitin ang wikang Filipino sa pagpapahayag ng sarili at sa gawaing pakikipagkomunikasyon at pakikipagtalastasan. Dahil ikaw, ako, tayo ay mga Pilipino. Kaya't marapat lamang nating pagyamanin, gamitin at paunlarin ang wikang Filipino. Dahil ang wikang ito ay kayamanan na may ituturing. Kayamanan ng lupang sinilangan. Kayamanan na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. At kayamanang ipapamana natin sa mga susunod pang henerasyon. Advokasing Pangwika. Isang panawagan para sa pagpapahalaga at pagpapanatili. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, nais kong ibahagi ang aking puso at isipan tungkol sa isang mahalagang isyu na nakakaapekto sa ating kultura at pagkakakilanlan, ang ating sariling wika. Ang kahalagahan ng wika. Ang wika ay higit pa sa isang paraan ng pagkikipag-usap. Ito ang ating pagkakakilanlan, ang ating kasaysayan, ang ating kultura. Sa pamagitan ng wika, naipapahayag natin ang ating mga saloobin, damdamin at mga karanasan. Ito ang nagbubuklod sa atin bilang isang bayan at nagbibigay sa atin ng pagkakataong maunawaan ang isa't isa. Ang pagkawala ng wika. Sa kabila ng kahalagahan nito, nakakaranas tayo ng pagkawala ng ating wika. Ang paglaganap ng Ingles at iba pang dayuhang wika ay nagdudulot ng pagbaba ng paggamit ng ating sariling wika. Ang mga kabataan, lalo na ay mas nakakaunawa at nakakapagsalita ng Ingles kaysa sa kanilang sariling wika. Ang epekto ng pagkawala ng wika. Ang pagkawala ng wika ay may malaking epekto sa ating kultura at pagkakakilanlan. Kapag nawala ang ating wika, nawawala rin ang ating tradisyon, kasaysayan at mga halaga. Ito ay isang malaking pagkawala para sa ating bayan.
Ano ang magagawa natin? Hindi tayo dapat magpabaya sa pagkawala ng ating wika. Narito ang ilang hakbang na maaari nating gawin upang mapanatili at mapaunlad ang ating sariling wika. Una, gamitin ang ating wika sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Pangalawa, turuan ang ating mga anak na magsalita at magsulat sa isang wika. Pangatlo, suportahan ang ating programa at organisasyon na nagtataguyod ng paggamit ng ating wika. Pang-apat, magsalita at magsulat sa ating wika sa social media at iba pang platform. Panglima, ipagmalaki ang ating wika at kultura. Konklusyon, ang pagpapanatili ng ating wika ay isang responsibilidad ng bawat isa sa atin. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng ating kultura at pagkakakilanlan, kundi pati na rin tungkol sa pagbibigay sa susunod na henerasyon ng pagkakataong magkaroon ng isang mas malawak at napag-unawa sa mundo. Tandaan, ang advokasyong pangwika ay isang patuloy na proseso. Kailangan natin magtulungan upang mapanatili at mapaunlad ang ating sariling wika. Sana ay nabigyang inspirasyon ang ating mga salita. Magsama-sama tayo upang mapanatili at mapaunlad ang ating sariling wika. Maging mga tagapagtaguyod ng ating wika at ipakita sa mundo ang kagandahan at kayamanan ng ating kultura. Maraming salamat po.